Hey, what's up mga boss, ngayong araw sa lahat. So yun, kunting kaalaman na naman ang ating isi-share about sa battery corrosion, kasi may nagtatanong sa atin kung ano daw ang dahilan kung bakit nagko-corrode yung terminal at saka yung connectors. But before that, share ko lang ito sa inyo mga boss. Ito na naman yung mga hapon, trabaho nila. Ayan, medyo apiki yung kahimtang dito dahil pinutol-putol yung mga wire at kita nyo naman mga boss. So nilagyan na nila ng grasa pero hindi pa rin na-address yung problema dahil loose contact lang to mga boss. So itong paglalagay ng grasa mga boss, pag-uusapan natin yan mamaya. So kitang-kita nyo naman na punong-puno talaga ito ng grasa pero tunaw pa rin yung kanyang sakit. So yan yung sign mga boss na magkakapira na tayong mekaniko. But so much for that mga boss, napaka-basic lang yan. Dito tayo sa battery corrosion. Ito yung pag-uusapan natin. So paganahin nyo muna yung imahinasyon ninyo dahil hindi ko nabubuksan yung cover nito, makinig na lang kayo. So kung isa kayo sa nagtataka kung bakit may corrosion ng ating mga terminals mga boss or even sa mga surface ng battery na may metal, sasabihin ko sa inyo kung ano ang dahilan nito, kung paano ito linisin at paano ito ma-prevent or ma-minimize man lang. But first, check nyo muna yung status ng battery kung good pa ba ito para hindi sayang yung mga gagawin ninyo para ma-prevent ang corrosion. At pag-usapan na natin yung mga dahilan nito mga boss. Ayan, una is yung medyo maluwag yung terminal. Ang ikalawa mga boss is overcharge or undercharge. Uunahin natin yung overcharge mga boss. Isa sa indication nito is yung positive lamang yung nagko-corrode mga boss, gaya nitong nasa picture. At kita nyo naman na yung kanyang bracket ay meron ding corrosion mga boss. So isa yan sa indikasyon na overcharge siya dahil kumukulo yung electrolyte sa loob, lalo na kapag lead acid pa yung battery. Kung baga lumampas na sa 14.5 volts yung charging ng kanyang alternator. At para ma-confirm ay gumamit kayo ng voltmeter or multi-tester mga boss. At paano naman kung negative yung nagko-corrode mga boss? So pwedeng maging dahilan yung undercharge or mababa yung kanyang charging voltage kumpara sa specified na voltahe mga boss, which is 13.5 volts. At ang pangatlong cause ng corrosion mga boss is yung chemical reaction between battery acid and metal terminals. Alam naman natin na hindi talaga yan 100% sealed. So may kunting discharge talaga yan ng acid gas. At ang magpapabilis sa pag-corrode nito mga boss when it comes yung hydrogen gas or yung humid na area. At lalong-lalo na kapag malapit ka sa dagat, yung hangin ay may halong salt. Kaya isa din ito sa pag-accelerate na dumami yung corrosion sa ating battery. Kaya kapag malapit sa dagat yung bahay mo, dapat may cover talaga yung sasakyan mo para maiwasan ang corrosion sa battery at the same time yung body ng ating sasakyan. So alam naman natin kapag dumami na yung corrosion sa ating battery, isa ito sa dahilan na hihina yung ating starting system, yung mga lightings natin at pwedeng mag-cause ng pagkasira ng mga electrical systems. At sa paglinis naman ito mga boss, may mga tools na talaga na para dito. Isa na itong nakikita nyo mga boss at syempre pwede kayong gumamit ng normal lang na steel brush or buhusan nyo ng coke. At lastly, yung ginagawa namin dito mga boss is nag-iinit kami ng tubig tapos binubuhusan namin yung mga terminals at napaka-garantisado niya mga boss na matutunaw talaga yung corrosion sa inyong mga battery terminals. At doon naman tayo sa paano ito ma-minimize ang corrosion or paano ito ma-prevent mga boss. Kung gumamit tayo dito ng battery terminal grease or kung wala kayong ganyan mga boss is gumamit kayo ng petroleum jelly. So effective yan mga boss at 100% na recommended ko. At mura lang naman yan bilhin. At higpitan nyo talaga ng mabuti mga boss para goods yung ating connection at hindi agad masira yung ating battery. At the same time, good yung ating electrical system. So that's it mga boss. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video.